Meron pong advantage at disadvantage po ang social media. Advantage kung ito po ay ginamit sa tamang paraan, kung ito po ay pinagkukunan ng tamang impormasyon, at kung ito po ay ginagamit para makapaghatid ng tamang impormasyon sa mga kababayan natin. Disadvantage kung ito po ay ginagamit sa panlilinlang, panloloko, at para mapaniwala ang ibang mga tao sa mga kasinungalingan, sa mga bagay na makasisira sa isang tao, sa dignidad ng isang tao, at mga bagay na maaaring makapagpababa ng moral ng isang tao. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Welcome po ulit sa ating programa at meron po tayong tatalakayin na isang topic ngayon na kumakalat sa social media na ito po ay pawang kasinungalingan lamang at wala pong katotohanan. Katulad ng ipinapakalat po ng isang vlogger na itatago na lang natin sa pangalan na Kent Garcia. Nagpapakalat po ito ng fake news at yun ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Bago tayo magsimula mga kaibigan at mga mahal po naming taga-subaybay, ay binabati po namin ang mga kapatid na sumusubaybay po sa amin sa iba't ibang panig ng daigdig, mga kababayan natin na patuloy po na sumusuporta sa atin, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa iba't ibang bansa. Magandang araw po sa inyong lahat. Para hindi po tayo mahulog sa anumang mga pagkakamali, mahulog sa palapalagay at kuro-kuro, panoorin natin ang video ito. Dito tayo kay Marcoleta. Speaking of Marcoleta, alam nyo ba na si Marcoleta, no, ay meron pong ipinasang batas noon na kung saan pinagbabawal ang paglagay ng mga cross sa hospitals, sa paaralan at kung saan-saan pang establishmento. Pinapatanggal niya ang mga cross, anti-crucifix bill, ang tawag sa kanyang panukalang batas. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, ito po ay tinalakay ng isang vlogger. Ang title nga po ng kanyang vlog ay, "Naku po, Marcoleta, ayaw daw sa mga Katoliko." Panoorin natin ang video. Yan ang title ng kanyang vlog. At batay po doon sa pinanood natin, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, ay malinaw po na ito po ay isang fake news sapagkat batay po sa video na ating napanood ay mayroong ipinasang batas daw si Congressman Marcoleta noon na ipinagbabawal ang paglalagay ng mga krus sa mga ospital, sa paaralan at kung saan-saan pang mga establishmento. Pinapatanggal daw niya ang krus. Anti-crucifix bill ang tawag sa kanyang panukalang batas. Ito po ay napakalaking number 1 na fake news na sinabi ni Kent Garcia dito sa kanyang video mga kababayan. Para masubaybayan yung mabuti at matiyak natin kung talagang ito ay fake news, mamaya po lahat ng sasabihin o sinasabi ni Kent Garcia dito sa kanyang video ay malalaman natin sapagkat ipapaliwanag mismo yan ng otoridad, yung tungkol sa anti-crucifix bill na yan na sinasabi niya. Okay? So dumako tayo dito sa pangalawang sinasabi niya. O tandaan lang natin yung mga termino niya, yung mga sinasabi niya rito sa kanyang video. Pangalawa po, na fake news na sinasabi ng taong ito. Pakinggan natin. Eto na, mga kababayan. Galit pala si Marcoleta sa mga Katoliko. Huwag yun ang iboto. Hindi Oo. Ayan, pangalawang fake news na naman yan. Kent Garcia, sabi niya, galit pala si Congressman Marcoleta sa mga Katoliko. Tapos nanawagan pa, huwag nyo nang iboto. Ito ay isang napakalaking fake news na naman. At kaya nalilin lang ang mga tao dahil sa may mga taong nagpapakalat ng maling impormasyon. Na ang akala naman ng iba na nakakapanood nito, lalo na dun sa mga subscriber ng taong ito, madami-dami pa namang subscriber ito, napapaliwala niya na ganun nga, galit nga. Tapos sinabihan pa, nagsabi pa, nangumpanya pa na wag nyo lang iboto. Isipin mo kung gaano ka sinungaling ang taong ito.
Ayun ang pangalawang fake news na sinabi niya. Pakinggan pa natin yung iba pang mga fake news na pinagsasabi ng taong ito. Tuloy natin ang video. Kung iglesia ka, huwag mong personalin. Yeah? Iglesia ka, okay lang naman magalit ka sa Katoliko kasi iglesia ka. Kasi minsan meron ding Katoliko na galit sa iglesia. Pero politician ka eh. Ayun, dito sa bahaging ito ng kanyang video, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, ay sinasabi niya rito na okay lang naman daw na magalit ang iglesia sa mga Katoliko. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, hindi po okay sa amin yun. Hindi po okay sa amin yun kasi hindi naman po kami galon talaga. Hindi po kami tinuturuan sa loob ng Iglesia ni Cristo na magalit po sa kapwa namin. Sino man yan o anuman ang kanyang relihiyon, ay hindi po ganon ang turo sa amin. Sapagkat ang turo po sa amin, mahalin mo ang iyong kapwa-tao. Kaya nga po sa loob ng Iglesia ni Cristo, kung inyo pong nakikita mga kababayan, meron po kaming isinasagawa na paglingap sa mga mamamayan. Alam namin na nakikita nyo po yan, lalo na pagka may mga kalamidad na dumarating. At kahit walang kalamidad, ay nagsasagawa po kami ng paglingap sa mga mamamayang Pilipino, hindi lamang po sa mga kapatid namin, kundi maging sa mga hindi po namin kapanampalataya. Wala po kaming pinipili. Yan po ay isa sa mga katunayan. At yan po ang itinuturo po sa amin na nasa Biblia naman na tulungan o lingapin ang ating kapwa. Kaya fake news na naman itong sinasabi ni Kent Garcia na ito mga kababayan. Na okay lang daw na magalit kung iglesia ka sa mga Katoliko. Hindi po ganon. Hindi totoo yun mga kababayan. Kung ito siguro si Kent Garcia, ganon ang puso niya at isip niya, sa kanya yun. Huwag niyang ipupukol sa amin sapagkat hindi po ganon ang itinuturo po sa amin at hindi po ganon ang tinanggap po naming aral, mga kababayan. Sana po nagkakaintindihan tayo sa bagay na yan. So, pangatlong fake news na po yun, mga kababayan, na sinasabi ng taong ito. Puro fake news ang nanggagaling sa bunganga ng taong ito, mga kababayan. Ito pa, tuloy pa natin yung video. Politiko ka. Kailangan mo ng boto. Hindi ka kayang ipanalo ng Iglesia ni Cristo, Marcoleta. Maniwala ka sa akin. Mga kababayan, sa bahagi ito ng video ni Kent Garcia ay totoo po na kailangan ni Congressman Marcoleta ang boto sapagkat siya naman po ay tumatakbo bilang kandidato sa pagkasenador. At lahat naman po ng kandidato ay nangangailangan ng boto ng mga mamamayang Pilipino. Natural lang yun. Itong si Kent Garcia ay parang kailangan din niya ng boto. Kasi parang gusto niya Para kasing bakla itong taong ito, mga kababayan. Kung malakas-lakas ang wifi nyo, nakuha nyo yung ibig namin sabihin. Tapos sabi pa niya sa huli, mga kababayan, hindi... Doon tayo sa bahagi na, wag na doon sa bahagi na sinabi niyang hindi ka kaya ipanalo. Hindi na yon kasi wala namang kredibilidad dito. Dito na lang. Yung sinasabi ng taong ito. Sabi ni Kate Garcia, maniwala ka sa akin, Congressman Marcoleta. Paano maniniwala si Congressman Marcoleta sa'yo? Kate Garcia. Puro fake news itong pinagsasabi mo. At ipinararating mo, ikinakalat mo sa mga tao. Mag-abang-abang ka. Ikaw, Kent Garcia, baka ipatawag ka ni Congressman Marcoleta sa Kongreso at gawin sa'yo yung ginawa niya sa isang abogado. Ay naku, itong mga taong ito wala lang ginawa kundi itong sinasabi ni Congressman Marcoleta na hindi dapat nagbablog. Itong mga klase ng mga vlogger na ito na nagpapakalat ng mga kasinungalingan at mga walang katotohanan, pawang paninira lang. Puro fake news ang sinasabi ng taong ito, mga kababayan. Kaya baka may nanonood po sa amin ng mga subscriber ng taong ito, tignan nyo, i-unsubscribe nyo na po ito. Kasi mga fake news po pinagsasabi nito mga kababayan. Dito pa tayo sa susunod na fake news na naman. Pangilan ng fake news ito Panglima na fake news. Ito, panoorin pa natin to mga kababayan. At mamaya, lahat ng mga sinabi niya, sasagutin po natin lahat yan sa pamamagitan ng isang
video din na kung saan lahat ng mga laman nung sinasabi niyang puro kasinungalingan sasagutin. Okay? Kaya subaybayan po ninyo kami, mga kababayan. Panoorin pa natin itong panglimang fake news na sinasabi nitong si Kent Garcia. Diba? Tapos magawa ka pa ng panukala na anti-crucifix bill na kung saan ipatanggal lahat ng krus na nakalagay sa mga hospital at mga establishmento. Alam mo ba na ayaw ni Rodante Marcoleta sa mga Katoliko? Siya ang may akda ng anti-crucifix bill. Isang panukala na naglalayong tanggalin ang mga crucifix sa mga ospital. Galit siya sa mga Katoliko. Ito ba ang leader na karapat-dapat sa Senado? Tandaan, kung mahalaga sa iyo ang iyong pananampalataya, mag-isip ka. Diba, mga kababayan? Actually, hindi po ako ang gumawa ng vlog na yan. Bagkus, marami na din po ang mga nagre-react niyan na kung saan siya daw po ay gumawa ng batas na kung saan pinagbabawal. Ito po, mga kababayan, babasahin ko po, ha? Ito po siya. Pakinggan natin. Kita nyo po? Ito. Wait lang. Congressman Marcoleta gustong ipatanggal ang cross sa mga hospital. Nagpasa ng bill sa Kongreso si Congressman Marcoleta para ipatanggal ang mga cross sa mga hospital dahil para sa kanya ang cross ay simbolo ng Katolisismo. So, wala ka pong pakialam, Congressman Marcoleta, kung maglagay ng cross ang simbahan. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, narinig niyo po yung panglimang fake news na naman na sinasabi nitong si Kent Garcia. At mayroon pa siyang pinagkunang source na mga video na kung saan po niyang basura na pulot itong mga bidyong ito na ipinapanood niya, at mayroon pa siyang binasa na fake news din. Itong taong ito ay mahilig manguha ng mga impormasyon na puro naman fake news, mga kababayan. Bakit natin natitiyak na ito ay fake news, mga kababayan? Hindi naman po yun talaga. Ang tamang nilalaman at nakalagay doon sa pinanukalang batas noon ni Congressman Marcoleta. At malalaman nyo po mamaya kung ano na po ang nangyari sa batas na yon. Kung ano po ang naging status ng batas na yun, mga kababayan. Kaya subaybayan po ninyo kami at patuloy nyo pong pagtiyagaan na pakinggan at subaybayan ng ating programa. Doon tayo sa sinabi nitong si Kent Garcia sa kanyang video sa huling bahagi. Tandaan, meron pang gano'n eh. Doon sa video na pinapanood niya, na kung saan niya nakuha yon, na mga video na yon, kung saan-saan lang po kasi nangunguha ng impormasyon nito, mali-mali naman. Tandaan, kung mahalaga sa iyo ang iyong pananampalataya, mag-isip ka. Ayun ang dapat na mangyari sa taong ito. Dapat mag-isip ang taong ito. Lalo na po sa inyo, mga kababayan. Baka mapaniwala kayo ng taong ito. Baka malin lang po kayo, mga kababayan, at mga mahal po naming taga-subaybay sa mga sinasabi ng taong ito. Mamaya, malalaman ninyo bakit namin sinasabi na baka malin lang kayo, mapaniwala kayo ng maling impormasyon na ipinapakalat ng taong ito. Sana makarating sa iyo ito. Ikaw, Kent Garcia, sana makarating ito sa iyo at mapanood mo itong video. Kasi nagpapakalat ka ng maling impormasyon sa mga mamamayang Pilipino. Tuloy pa natin. Sabi niya rito, kay Congressman Marcoleta, gusto daw ipatanggal batay doon sa mga basurang mga impormasyon na nakalap niya. O gusto daw ipatanggal ang krus sa mga hospital. Nagpasa daw ng bill sa Kongreso si Congressman Marcoleta para ipatanggal ang krus sa mga ospital. Ito raw ay simbolo ng Katolisismo. Sana matandaan niyong mabuti yung mga ginagamit niyang termino, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Kasi kaya namin binibigyan at idinidiin yung mga bahagi ng kanyang mga termino, yung mga nakakalap niya na mga basurang mga impormasyon, nagiging batayan niya na para ipakalat itong fake news na ito, para malaman ninyo mamaya kung ano ang ipinagkaiba mula doon sa tunay at totoo talaga na nilalaman ng pinanukalang batas noon, mga kababayan.
Tapos sabi pa niya rito, sa video niya, wala kang pakialam, sabi niya kay Congressman Marcoleta. Wala naman talagang pakialam si Congressman Marcoleta, lalo na sa'yo. Ikaw, Kent Garcia. Puro fake news pinapakalat mo. At wala naman talagang pakialam si Congressman Marcoleta tungkol sa mga bagay-bagay na yan. Kasi hindi naman yan hindi naman ganyan ang puso ni Congressman Marcoleta. Hindi ganyan. At malalaman natin mamaya, mga kababayan, at mga mahal po namin taga-subaybay. Ayan ay number 5 na fake news na pinapakalat ng taong ito, mga kababayan. Dumako tayo sa susunod. Pang number 6 na to. Ang daming fake news tong pinapakalat ng taong ito. Kasi tanggapin man natin sa hindi. 1521 tinatag ang ang Katoliko sa Limasawa Island sa Mactan. Meron ngang kanta ni Yoyoy Villame. 1521. Diba? O, tinatag ang Katoliko sa Limasawa Island. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Fake news na naman ito. Natatawa ako dito habang pinapanood ko yung inawit pa niya yung kanta ni Yoyoy Villame na Magellan na sabi niya itinatag daw ang Katolisismo sa Limasawa Island. Alam niyo mga kababayan, ako ay nag-search. Nag-search ako doon sa lyrics ng kanta ni Yoyoy Villame na Magellan. Wala naman akong mabasa doon sa lyrics na ganon. Na itinatag ang Katolisismo sa Limasawa Island. Itong si Kent Garcia talaga na ito. Nagpapatawa ito. Puro fake news. Binabago pa niya ang hindi lang fake news. Binabago pa niya yung lyrics ng kanta ni Yoyoy Villame. Magagalit si Yoyoy Villame niyan. Baka batukan ka, ikaw. Kent Garcia, kung ano-ano yung sinasabi mong kanta o lyrics na, ay nako, ingot nitong taong ito, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Yan bang mga vlogger na mga dapat yung panoorin at pakinggan na puro mali-mali ang sinasabi, mga kababayan? Puro kalokohan tong mga ginagawa ng taong ito, mga kababayan. Ngayon, mga kababayan, ay titingnan natin mabuti lahat ng kanyang mga sinabi sa kanyang video na pawang mga fake news ay tatanungin natin ngayon yung mismong otoridad. Siyempre, kung mayroong nakakaalam ng nilalaman ng pinanukalang batas noon ni Congressman Marcoleta, walang iba kundi siya. Bakit? Siya gumawa eh. Oo, mga kababayan. Siyempre, siya ang may akda, siya ang sumulat, siya ang nagpanukala ng bill na yan na may number na 4633. Kent Garcia, tandaan mo yung House Bill na ipinasa ni Congressman Marcoleta noon na ang number niya 4633, yung House Bill na yon. Okay? At manood kang mabuti dito sa bidyong ito sapagkat walang sino man, walang ibang nakakaalam tungkol sa House Bill na yan, kundi yung mismong gumawa, nagpalukala ng batas na yan, at kung ano yung status niyan, manood kang mabuti. Lalo na po sa inyo, mga kababayan, at mga mahal po naming taga-subaybay. Baka mapaniwala po kayo sa mga fake news na pinapakalat ng taong ito, ng vlogger na to. Kung may nanonood po sa amin na mga subscriber ng vlogger na ito, mag-unsubscribe na kayo dyan at fake news ang ipinapakalat ng tao nito. Panoorin natin to at pakinggang mabuti lahat ng sasabihin ng taong mismong nagpanukala ng batas na ito. At manood kang mabuti ikaw, Kent Garcia. Ngayon nung papalapit ang eleksyon, sapagkat alam nila na kayo ay isa sa mga senatorial aspirant, binubuhay po ang paksang ito. Ito ho ba yung panukalang batas na di umano, ay pinatatanggal nyo raw po yung mga krus sa mga ospital, sapagkat ayaw nyo raw po ito, Kong. Una po siguro, balikan natin, ano ho ba ang pinagmulan ng panukalang ito, Kong? Alam mo,
Ang pinagmulan yan, 27, ano pa yan din, 17 Congress pa yan. Opo. Meron tayong mga kaibigan, mga kababayan, mga leader sa Mindanao na nagpanukala kung po pwedeng maghain lang tayo ng ganong isang neutral na akdang batas na kung saan, kunyari, may sakit ang isang tao, pagkaroon ng isang lugar sa isang pagamutan na neutral yung espasyo. Okay, opo. Sinasabi kong taga Mindanao, wala mo nang ibig kong sabihin din, ano? Opo, Kong, opo. Kaya lang, sinamang palad naman yung House Bill na yon. Ang number niya ay 4633 kung hindi ako nagkakamali. 17 Congress, ibig sabihin nung nakarang Kongreso pa. Kasi nung ma-file yan ay kasagsagan ng pagtatalo sa federalismo din. Okay, opo. Ito ay nalunod, natabunan nung napakalaking usapin tungkol sa federalismo. At ni minsan ay hindi nga natalakay hanggang yan ay namatay na lang dahil sa 17 Congress at yan ay hindi na i-refile Noong 18 Congress. Hindi ko maintindihan dyan kung bakit, ngayon naiintindihan ko na sapagkat pagka daw ang isang punong kahoy ay marami ng bunga o nagbubunga na at nakikita na nila. Opo. At pupukulin at pupukulin ka. Palagay ko ay medyo kinakabahan na yung mga tao na maaaring ang bunga ay nakikita na ng mga tao. Ayaw nilang mamulaklak yon at matuloy-tuloy sa bunga para pakinabangan ng mga mamayan. Akalain mong, sa akin tingin din, yan ay isang basurang ni-recycle. Sabi ko, hindi natuloy, namatay yan noong 17 Congress sapagkat natabunan ng napakalaking issue ng federalismo. At ako naman nagpaubaya sapagkat mas importante noon yung pagtalakay sa issue na yon. Opo. Ngayon, ito itutuloy ko lang, hindi nagsabi na may aalisin na kung ano-ano mang mga religious symbols. Walang sinasabing gano'n, kundi nag-advocate lamang sana kung merong isang kwarto sa isang pagamutan na neutral ng espasyo. Alam na ang ibig ko sabihin doon. Opo. Yun naman ay kakayanin naman ng mga pagamutan. In other words, isang panukalang batas na kung pwede lang sa pag-alang-alang lamang sa kagustuhan ng mga pasyente, lalong-lalo na yung gusto niyang mapag-isa sa sarili niya na wala na neutral lamang espasyo. Ganun lang kasimple yun, Jen. Walang sinasabi na alisin ito, tatanggalin yung ganun. Kahit nabasahin mo pa yung bill na yon na 2 pahina lang ang haba, ay wala kang makikita na merong gustong alisin o merong gustong ilagay. Walang ganun, Jen. Ako pong ang hinuha ko po, kaya nila binubuhay ito, na para bagang ang Katolisismo na may paniniwala po doon sa kanilang krusipiho na krus, ay gusto nilang magalit po sa inyo na para bagang kalaban kayo ng paniniwala ng ating mga kababayan at mga kaibigan din po na nasa paniniwalang Katoliko, Kong. Gayon nga, ang bungala na ay isang negative campaign na para lamang siguro magalit sa atin ng ating mga Katoliko na kahit minsan ay wala akong ginawang anumang hakbang para mang-usig ng anumang klaseng paniniwala. Alam mo, ang naging katayon ko sa buong panahon ng pananatili ko sa Kongreso din, Opo. Wala tayong inusig, wala tayong kinalaban ng kahit anong paniniwala sapagkat isa tayo sa naniniwala na bibigyan natin ng kalayaan ang bawat isa, anuman ang uri ng kanyang paniniwala at kung paano niya isasagawa ito. Yun ang ating panindigan yan at hindi nagbabago yun. Ang nangyayari lamang sa panahon natin ngayon, kagaya ng napapansin ko, talagang gumagawa ng paraan yung mga tao na nag-aakala na maaring, ito nga, hindi naman natin may tatanggi na baka sakaling magkaroon tayo ng pagkakataon din sapagkat marami na yung mga tao nakakakilala sa gusto nating gawin kung tayo ay magkaroon ng pagkakataon. Nag-aalala siguro ang mga taong ito. Ang maganda sana kung lumabas na lamang sila at pag-usapan ng malinaw ito. Ang problema, maray natatakot din silang makipag-usap sa akin ng harapan sa na makipag-usap. Hindi sana yung maninira. Sa kung maninira, wala tayong magagawa doon eh. Kaya lang, ang isa pang masamang epekto nito, naililigaw nila
yung marami sa atin. Kung siraan lang ako diyan, maintindihan ko yun eh. Ang mahirap lang sa paninira nila lang yun, kasangkot na yung pagliligaw nila sa katotohanan at sa katwiran. Kawawa naman ang mga kababayan natin na malin lang nila sa ganung pamamaraan. Ang nakikita ko po hindi lang po kayo gusto sira, kundi gusto nila magalit pa yung tao sa inyo dahil nga sa parang sinasalungat ninyo ang kanilang paniniwalang pangrelihiyon. So di ba kung usually ang mga ospital, kahit na ang ospital ito, sino man na nagpatayo, ay talaga namang naglalagay po ng isang espasyo, bakante, para doon po sa pananalangin o kung tawag ng ating mga kababayan Katoliko ay pagdarasal, at kung ino pa man, hindi po ba talaga namang merong ganito sa bawat isang ospital, Kong? Yun nga yung gusto sana lamang na nilayon nung panukalang batas kung po pwede lang na magkaroon ng ganung klaseng espasyo. Halimbawa, sa loob ng isang ospital, merong isang ganun lamang. Yung pa naman ay napakalaking bagay para hilingin ng isang pasyente na maaring terminal na yung kanyang kalagayan. Yun naman yung ina-advocate lamang nung batas. Sa kalagayan niyang yun, na maaring ibigay mo na sa kanya yung kailangan niyang ibigay, yung isang neutral na space na kung sino yung gusto niyang tawagan bago man lang siya mawala sa mundong ito. Sa aking palagay ay hindi naman kalabisan o hindi naman masyadong malaking bagay na hingin kung yun ay pupwede lamang. Sa nangyari nga, dahil hindi naman ito nabigyan na rin ng pagkakataon dahil nga natakpan na ito at natabunan na nga ng mas malalaking issue at ito'y kusang namatay na noong 17 Congress. Ang nakakapagtaka din, hindi naman na-refile ito, bakit nila ibinabayubay na muli? Siguro, binubuhay laban sa inyo, binubuhay nila kahit napatay. Baka silang gustong mag-continue nun. Huwag na nila akong bibigyan naman ng, ako pa ngayon sa akin nila i-ascribe. Kung sila naman ay silang gustong bumuhay nun, nasa sa kanila yun din. Pero patay na yun insofar as the 17 Congress is concerned. Opo. Ang mabigat kasi ngayon pong social media ginagamit meron pong sa Twitter, di ba? Meron pong sa basta kabuuan po ng social media, inililitaw nila uli itong usaping ito laban po sa inyo. Pasintabi na sa mga dilawan din, na masasabi natin. Pero kapag re-reviewin mo, yung pagkakagawa ng post na yon, talagang dominant ang kulay na yelo doon sa mga ginamit na letra nung pagsasagawa ng klaseng posting na yun. Makikita mo, talagang kulay dilaw lahat ang ginamit. So, yun po, Kong, siguro matapos at matuldukan na po itong usaping ito, ito po ay hindi nila pwedeng gamitin na panlaban po sa inyo itong kung ano man, kung ito man ang naging panukala noong 17th Congress. Ang nakikita ko ay ginagamit nila dahil talagang kinakabahan sila. At ako naman natutuwa sapagkat pag kinakabahan sila, ibig sabihin ay nagtatagumpay yung ating adhikain na pasulungin natin ang mga bagay-bagay na naiisip natin na nais nating gawin kung sakaling papalarin tayo at magkaroon ng pagkakataon na makapagsilbi sa bahaging iyon ng ating kongreso din. Narinig niyo po mga kababayan at napanood niyo po yung video tungkol po doon sa ipinanukalang batas noon, 17th Congress pa. Itong ipinanukalang batas na ito ni Congressman Marcoleta noon pa, ang status ay wala na nga po yun, basura na, sabi nga po ni Congressman Marcoleta, ay binubuhay nitong mga vlogger na to para ikalat ang maling impormasyon sa mga mamamayang Pilipino para siraan, para gumawa ng negative campaign laban kay Congressman Marcoleta. At yun ang ginagawa nitong taong ito na nagpapakalat ng fake news. Mga kababayan, ito pang mga uri ng vlogger na ito ang dapat nating panoorin. Nagpaparating at nagpapakalat ng mga mapanlinlang na impormasyon sa mga kababayan natin. Mag-ingat kayo mga kababayan po namin. Kung napanood nyo rin yung video mga kababayan, wala pong sinasabi na gustong alisin o gustong ilagay doon sa pinanukalang batas. Kung napansin po ninyo yung mga sinasabi ng mismong gumawa o nagpanukala ng batas na yun. Kaya malayo doon sa sinasabi
nitong Kent Garcia na ito, kung saan nakakuha ng impormasyon na ito, at pinaniwalaan naman niya, isa ring engot ito, nakakuha lang ng mga basurang impormasyon, video, mga nakasulat sa kung saan, yun ang ipinaparating niyang maling impormasyon sa mga kababayan natin, napagkumpara nyo sana mga kababayan, yung sinabi mismo ng gumawa at saka dito sa ipinapakalat ng taong ito. Sabi nga ni Congressman Marcoleta, kahit basahin pa nila, walang nakalagay na ganun, na gusto ilagay o gustong alisin. Hindi po totoo, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Yung sinasabi ni Kent Garcia rito na ipinapakalat niya, pinanlilin lang niya sa mga tao na galit daw si Congressman Marcoleta sa mga Katoliko. Wala po yun. Napakinggan po ninyo, napanood nyo po yung sinabi ni Congressman Marcoleta. Hindi na po na kaming kailangan ipaliwanag pa sapagkat napakalinaw na po mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Kaya itong mga taong ito, hindi lang gusto sirain si Congressman Marcoleta. Gusto pa nila na magalit ang mga tao kay Congressman Marcoleta dahil nga dito sa mga ipinapakalat po nilang mga maling impormasyon, mga fake news. Nililin lang nyo. Ikaw, Kent Garcia, nililin lang mo lang ang mga tao dahil dito sa mga pinapakalat mong fake news. Magbago ka. Ginang Kent Garcia. Tatawagin kitang Ginang kasi mukha kang Pakinggan pa natin tong video na sinasabi pa nitong si Kent Garcia. Mga ilan na lang to. Di ba? May karapatan tayong pumuna at may karapatan din po tayong mamuna. Pero lagyan po natin ng hangganan. Merong hangganan ang pamumuna. Di ba? Huwag tayong over yung below the belt. Di ba? Gawain ng mga diktador yung ganyan. Ano sabi po niya? May karapatan tayong pumuna at mamuna. Pero dapat lagyan natin ng hangganan. Bakit? Gawain daw ng diktador yung ganon. Kent Garcia, kung ikaw ay nanonood, at iparating niyo po yung mga subscriber niya, mga nanonood sa amin, parating niyo po ito. Ikaw, Kent Garcia, itong sinasabi mong ito, dapat sabihin mo sa sarili mo. Totoo itong sinasabi mo dito. Pero para sa iyo yun. Dapat mag-iingat ka sa mga sinasabi mo at ipinapakalat mo, ipinanlilin lang mo sa mga mamamayang Pilipino. Kasi itong mga ipinapakalat mong ito ay mali, fake news. Lagyan mo ng hangganan yung iyong pamumuna. Kaya ikaw, lumalabas, ikaw ang diktador dito. Kasi below the belt talaga yung ginagawa mo na nagpapakalat ka ng fake news. Magbago ka. Para sa ganun, lalo pang yumabong yung channel mo. Ginang Kent Garcia, magbago ka. Ano pa? Ito pa. Huli na to. Tapos ngayon si Marcoleta, isang iglesia ni Cristo, pinagbabawal niya na ilagay ang mga cross hospital. Walang ganun, Marx Coleta. Sunod. Ano ang sabi niya dito sa panukalang batas? Nakasaad sa kanyang panukalang batas. Eto na. Huwag nang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa krus ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan nito ang mundong ito'y patay na para sa akin, at ako naman patay na rin sa mundo. Hindi mahalaga kung tuli man o hindi ang isang tao. Ang mahalaga ay kung siya ay bago ng nilalang. Manatili nawa ang kapayapaan at habang ng Diyos sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntunin ito at sa buong bayan ng Diyos. Ayon sa Galatia, Magandang Balita, Biblia. Mga kababayan, sabi niya, pakinggan ninyo yung panukalang batas. Meron ba tayong narinig na ganong panukalang batas na sinasabi niya? Pagkatapos niyang sabihin yung pakinggan ninyo, yung panukalang batas, binasa niya. Hindi tayo kontra doon sa binasa niya kasi talata ng Biblia po yun, mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay. Hindi po yun ang pinagtatawanan natin yung laman ng talata. Ang katawa-tawa po dito at tinatawanan natin dito, yung nagsasalita na walang iba kundi si Ginang Kent Garcia.
kasi hindi naman po yun ang laman ng pinanukalang batas. Ingot talaga itong tao ito. Iyan ba yung mga vlogger na panonoorin yung mga kababayan? Binago pa niya. Hindi lang nagparating na, hindi lang nagpakalat ng maling impormasyon ito, hindi lang nanlilin lang ito ng mga tao, mga manonood niya. Binabago pa niya yung pinanukalang batas noon na wala na yung batas na yon ni Congressman Marcoleta. Pinalitan pa niya ng talata. Itong taong ito talaga, ingot itong taong ito. Tapos sabi niya, walang ganon. Wala talagang ganon. Wala naman talagang ganon. Napanood nyo mga kababayan, mga mahal po naming taga-subaybay. Yung nilalaman nung batas na yon, ayon mismo sa may gawa. Ayon mismo doon sa gumawa at nagpanukala ng batas na yon. Walang sino mang nakakaalam ng nilalaman ng batas na yon, kundi yung mismong gumawa lang. At narinig nyo lahat yung sinabi ng mismong gumawa. Lahat ng sinasabi nitong si Ginang Kent Garcia ay wala pong katotohanan. Puro panloloko lang, panlilin lang, maling impormasyon na ipinapakalat ng taong ito. Hindi nyo dapat tangkilikin ang ganitong mga vloggers, mga kababayan. Mga kababayan at mga mahal po naming taga-subaybay, sana po ay natuto tayo dito sa topic na to. Na totoong ang social media ay mahalaga sapagkat yan ay nakapagbibigay sa atin ng mga impormasyon. Totoong impormasyon kung kukuha tayo doon sa mga legit na talagang mapagkukunan ng totoong impormasyon. Kaya ikaw, Kent Garcia, sa susunod na mag-vlog ka at kumuha ka ng mga tamang impormasyon, pumunta ka sa Net25, doon ka manguha ng mga impormasyon mo kasi ang programa na yan sa TV ay patas yan. Yan ang naghahatid ng tunay na balita. Manood ka dyan sa Net25. Ikaw, Kent Garcia, at sa lahat po naming mga taga-subaybay. Ayun, subaybayan po natin ang programa sa TV, ang istasyon, ang Net25 kasi ayan, dyan tayo makakakuha ng mga patas na pagbabalita, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. So yun lang yung ating laman ng ating topic ngayon sa programa natin ngayong umaga, mga kababayan at mga mahal po namin taga-subaybay. Muli po, kami po ay bumabati ng isang magandang araw sa lahat po ng mga kababayan po natin, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa mga kababayan po natin na nasa iba't ibang bansa. Mga kapatid na sumusubaybay po sa amin, magandang araw po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo sa paggawa.